mag-start sa ating Thursday sa ating doctrine class. Bago po tayo tumayo, tayo po ay muna lumulog sa panalangin bago po tayo sa ating mga awitan. Tayo po ay manalangin. Nagaling namin Diyos, kaya po ay napapasalamat sa pumaghapon sa iyong pagbibigay na pag-iingat bawat sa po sa amin. Salamat po Panginoon sa iyong papala at maging sa katapatan mo sa amin buhay. Dalahin po namin Panginoon ang aming doctrine class na kayo po ay magbigay muli kaalaman bawat sa po sa amin at naging mga awitan na ito po kami po ay umawit na mayroong pasalamat sa aming puso Panginoon. Kami po ay umawit na mayroong katuwaan sa aming puso. At dalahin po namin ang mga Espiritu at siyang mamuna sa aming kalagitnaan. Ito ay sa dalahin namin sa Panginoon Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at mga members po na nanonood sa ating live Facebook ay tayo po mag-awitan sa gabi ito at nais po namin na kayo din po ay sumusunod sa ating mga awitan. Amen. Ito po yung ating screen. Kung di nyo po masundan ating mga awitin ay ito po yung screen natin. Kaya pili tayo mga awitin. Okay? Ulitin po natin yung I know whom I believe. Alam po natin kung sino ang ating pinagtitiwalaan o pinapaniwalaan sa buhay natin ay walang iba kung ating Panginoong Jesucristo. I know whom I believe. Okay, first verse, everyone sing. I know that God has wonders to me and made known. Though I am worthy, Christ in love, redeem of glory soul. But I know I am believing, and I was faithful, and He is able to keep that which I believed, and to reap against that day. I know not how the saving faith to me needed in part, nor how believing in His word for peace within my heart. But I know I am believing, and I'm persuaded that He is able to keep that which I believed, and to reap against that day. I know that Lord His Spirit's love, convincing and of sin, revealing Jesus to the world, creating great in us. But I know I am believing, and I'm persuaded that He is able to keep that which I believed, and to reap against that day. Last verse. I know that when my Lord may come, at night or noon may came, nor if I walk the very deep, or meet Him in the air. But I know I am believing, and I'm persuaded that He is able to keep that which I believed, and to reap against that day. One more song. At awitin po natin yung Count Your Blessing. Dapat po sa ating buhay ay hindi natin binibilang lagi yung mga problema o mga nangyayari sa ating buhay, kundi bilangin natin yung pagpapala ng Panginoon na dumating sa ating buhay. Amen? Count your blessing. Kung isipin lang natin yung pagpapala na ating natanggap sa Panginoon ay hindi matuwa at ay ito ay nakapuno sa ating puso at nakapuno ng tuwa sa ating buhay. No? Your blessing. Okay, first verse.
Everyone sing. While I feel through a tempest storm, when you are inspired thinking holy thoughts, count your many blessings naming one by one. It will surprise you what the Lord has done. Count your blessings naming one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Shepherds, are you every burden with the Lord of faith? Cast the cross so heavy you are called to bear. Count your many blessings, every cloud will find, and it will be singing as the days go on. Count your blessings, ending one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When you look at other river lands of gold, think the blessings promise you on wetlands tall. Count your many blessings on the day not gone. Your reward in heaven in your home on high. Count your blessings, naming one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So I made a counting with a great or small. Do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angel will attend. Heaven won't forgive you for your journey set. Count your blessings, ending one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Salamat po. Tawain po natin, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening everyone. Welcome po sa ating doctrine class through our Facebook Live. And kumusta po kayo mga kapatiran? And of course, lahat ng mga sumubaybay sa ating pong Facebook Live. It's Thursday, napakabis ng araw, ano? At ngayon ay June 4. Tama, no? June 4 na. Okay. Ayan. So, napakaganda po ng awit natin kung inyo pong suriin. Ano po? Count your blessing. Ang ibig sabihin po ay kahit sa gitna po ng krisis na ito, kahit sa gitna po ng pandemic na ito, we can still count our blessing. Nabibilang pa rin natin at patuloy nating bibilangin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. So, magbigay kayo ng halimbawa na kung saan ay pagbibilang natin o pagbilang natin ng mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay, yung katotohanan po na buhay pa tayo ay napakadakilang pagpapala po ng Diyos sa atin yan. Tama? So, well, last Tuesday po I were not able to have our Facebook Live. But tulad po ng sabi natin ay every day ang ating pong Mother Church ay mayroong broadcast, yung coming together, prayer, praise, preaching, and provision. So kung wala man tayong Facebook Live o wala man tayong naging service ng Tuesday, I hope that you have tuned in doon po sa ating service sa
ating managers. But ito po ang nangyari ni Tuesday, that's why wala kami. Kami po ay nagbiyahe papuntang actually ng Bicol, doon sa may Camarines Norte. At actually it was a birthday ng ating father-in-law ni Tatay Pedring. So muli ay binabati natin si Tatay Pedring ng 92 years. Okay, 92nd birthday. And nandun po kami dahil nagkaroon po kasi ng bigayan si Tatay Pedring po sa kanyang pagpapasalamat sa Diyos sa buhay na binigay niya sa haba ng mga taon na binigay ng Diyos sa kanya. Siya po ay nagpabigay ng mga goods sa mga kababaryo niya, kabarangay niya. And if I were not mistaken, ay 450 household po ang nabigyan. Napakarami po. Yan po ay paraan ng pagpapasalamat ni Tatay Pedring sa kanyang buhay, pagpapasalamat niya sa Diyos sa buhay na ibinigay sa kanya. So, ang nangyari po doon ay we're able to preach for 10 minutes ay nag-share po tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon doon po sa more than 400 mga representative ng bawat household. And tayo po ay nagpapasalamat for the opportunity that even sa COVID na ito, sa crisis na ito, na kung saan ay limitado po yung ating movement, ay bahagi tayo ng Ebanghelyo, no, sa lahat. And we're going to do that, no, as long na mayroon tayong mga opportunity and privileges na katulad nito. So we're able to speak, and I do believe that ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay kanilang naliwanagan sila sa mensahe, na ang ating mensahe po doon ay hango natin doon sa Matthew chapter 4, verse number 4, na kung saan ang sabi ng ating Panginoon kay Satanas ay hindi lamang sa tinapay ang bubuhay ng tao, at sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. So, ang sabi natin, actually, ang basic needs ng tao ay tatlo, di ba? Okay, pagkain, panamit, at pamamahay. Ayan. 3 P's, no? Na basic need o kinakailangan ng tao. But of course, huwag nating kalimutan ang tinatawag nating salita ng Diyos o kaya yung spiritual o panampalataya. Ayan po ang pinaka-kailangan talaga ng tao. Nung nandun tayo sa Quezon, ay we're able also to join sa ating pong webinar na kung saan ay ino-organize po ni Brother JB, and I'm thankful for Brother JB for his effort. Alam po, kasama si Genesis diyan, na kung saan ay they organize itong webinar. Ito na po yung tinatawag nating new normal, kung saan ang mga pag-uusap ay ginagawa na sa web. Kaya tinawag nating webinar. Sabihin, combination of web and then seminar. At yan na po ang nangyayari kahit sa mga meetings, sa mga companies, ordinary meeting, ginagawa na po yan sa web, through maraming mga platform tulad ng maaaring Messenger o kaya Zoom or some apps na pwedeng gamitin. And maganda rin po ang lesson na tinuro natin doon, and mga members, every time na mayroon tayong webinar na ganyan ay take time na makibahagi, because kailangan po natin ang mga bagay na ito so that patuloy tayong mapalakas sa ating pananampalataya, patuloy tayong mapalakas sa ating pong kaisipan, ating puso. We need to maintain good mental health through
talking to other people, sharing ideas, sharing things na kinakailangan po natin pagdating dito sa crisis na ito. Ano? And actually, doon nga sa tinatawag na physical needs ng tao, ano, mayroong level doon, ano, may 3 level actually. At nakita natin doon sa pyramid ng needs, ano, ng tao. Ang pinakamataas po doon na kinakailangan ng tao sa kanyang buhay ay yung tinatawag na spirituality. So, ano niyo po, kahit ano pong gawin natin na mga tips o ano pong gawin natin na mga how to do, mga coping dyan, no, na ating natutunan o maaaring turo sa atin, ano, ay hindi pa rin po dapat nating isagtabi na kinakailangan talaga ng tao ay yung tinatawag nating spirituality. Ano po ang ibig sabihin ng spirituality? Ibig sabihin, your connection with God, your personal relationship with God. Yan po yung spirituality. We need to have a healthy relationship with God, malusog na relasyon sa ating Diyos, lalo na po sa gitna ng crisis na ito, ng crisis na ito. So, spirituality, hindi ho dapat natin inaalis yan. Ngayon ay seemingly parang bumalik sa normal ang hindi naman lahat, ano, hindi naman talaga normal. Yung mga essentials lang na kinakailangan ibalik sa ating mga aktibidad. So katulad ng mga essentials ng mga services, essentials ng mga trabaho, essential ng mga pangailangan, ano. So patuloy, yan ay nakikita ng ating pamahalaan na kailangan ibalik, ano, because sometimes ay ito po ang mga bagay na kung saan ay makatulong para of course ay maka-survive tayo, ano. So yung ibang mga businesses ay bumalik na rin at yung ibang mga transportation pero limitado pa rin. Ayan, dahil napunta na po tayo sa tinatawag na GCQ, no? General Community Quarantine na tinatawag. So, mayroong mga pagbabago pero hindi po talaga back to normal, ano. Okay, meron pa rin tayong mga inobserba ng mga new normal katulad ng pagsusuot ng face mask kapag lumalabas. Although marami pa rin sa mga Pilipino ang hindi inobserba yung social distancing, lalo na sa mga lugar kung saan ay mayroong mga pamilihan tulad ng mga supermarket, hindi mo maiwasan talaga, no? Okay, but dapat maging conscious tayo sa tinatawag na social distance, ano, 1 meter, as much as possible 1 meter po, ano, ang layo o 2 meters. So, inobserba po natin yan dito sa ating gathering kapag mayroon po tayong mga pagtitipon dito sa church, ano, kapag may mga dumating, katulad po. Ngayon ay actually, kung gusto ko lang i-announce ito, ano, sa mga members po ng Lighthouse na residing within Pilar, ay pwede na kayong magbiyahe at umattend ng mga services natin sa ating church, ano. Although ginagawa pa rin natin itong live o Facebook Live, Facebook Live pa rin tayo, ay ibig sabihin po, ito naman ay para doon sa mga hindi pwedeng dumalo dahil meron pa rin pong tayong protocol na ang ibang mga ibang mga bayan ay hindi pwedeng pumasok kung wala silang mga travel permit. So, ibig sabihin, yung mga members natin ng Lighthouse residing within Pilar, pwede na kayo magbiyahe at hindi na kailangan dyan yung ating tinatawag na pass, ano, o quarantine pass, o kaya travel pass. So, hindi na kailangan yan. So, walang dahilan para hindi ko kayo pumunta sa mga services natin, lalo na po sa linggo, or if you have opportunity, wala naman kayo gagawin sa bahay, join us every Tuesday and every Thursday. At maluwang naman po yung ating kapilya, no? Right now ay wala pa sa, well, kung pag inayos natin ng mabuti ito, yung distancing ay siguro maka-accommodate pa tayo ng mga 10, no? O 15 people, ano, pag inayos natin. So
So, ibig sabihin, you are free to join us sa ating mga services. Pero hindi pa rin natin aalisin yung ating pong Facebook Live for the sake of those naman na hindi makakapunta because of some restriction, lalo na kapag galing ka ng ibang mga bayan, tulad ng Orion, tulad ng Balanga. Alam ko, Balangan, hindi pa rin pinapayag pumasok dito. Okay. Yan. So, kapag labas mo ay kailangan din i-check. Pagpasok mo dito, kailangan i-check yan sa may tulay, no? Tulad ng Kabukay, o kaya Limay, o kaya Bagak, or Morong. So, ibig sabihin ay hindi ho talaga pa normal. Kaya, pag-checkan lang ho natin yan. At naniniwala ho tayo na lahat ng mga ito ay kung ating titingnan ay bahagi po ng, of course, ay sa ating pinag-usapan nga dito sa ating lesson, ay ito po ay part ng tinatawag nating signs of the times, okay? Signs of the times, na kung saan ay dumarako na tayo. At yun po yung ating pinag-aaralan dito, Kaya, sige po. Tuloy po natin yung lesson natin on the signs of the times. At tingnan po natin yung mga katotohanan na ito mula sa salita ng Diyos upang hindi naman tayo maging ignorante parating sa mga bagay na ito at hindi ho tayo nalilinlang kaya ay hindi ho tayo nababahala ng gusto. Because tandaan po natin, whether we like it or not, ang mga hula po at ang mga sinasabi ng banal na kasulatan, whether we like it or not, lahat po yan ay mangyayari. So, ibig sabihin po, kailangan pag-usapan natin ito para hindi po tayo ignorante sa mga bagay na ito. Kaya lang naman ang tao nagbubulat minsan sa mga nangyayari sa mundo niya because hindi nila alam ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Kung alam po natin, ay hindi mo tayo basta-basta nagbubulat. Minsan, nagkakaroon tayo ng alalahanin, nagkakaroon tayo ng mga agam-agam dahil nga actually, hindi ko talaga natin alam kung ano ang mga detalye o mga specific na mangyayari. Pero, maliwanag naman yan, nandoon sa Matthew 24, maliwanag naman yung sinabi ng ating Panginoon. Pinag-aralan na nga natin yung una, di ba? Yung tinatawag nating religious signs. Okay? So, ang religious sign ay isa po yan sa palatandaan at na kung saan sinabi ng ating Panginoon na malapit na siyang dumating. No? Kaya sabi niya ay huwag kayong pasisinsay, huwag kayong tawag dito, huwag kayong do not be deceived, sabi niya, huwag kayong paloko, sabi ganyan, okay, do not deceive, huwag kayong magpapaloko. Sa mga panahon na darating ay mayroon pong mga lalabas na mga bulaang mga ngaral, mga bulaang propeta. Yan po ang religious sign. At binanggit na po natin yung ilan doon sa ating aralin noon nung nakaraang mga Huwebes. Ngayon po ay tuloy ho natin yan, yung ating aralin pagdating dyan, doon sa Matthew 24. If you have your Bibles with you, balikan natin ulit yun, sa Matthew 24. Mula sa verse number 1 hanggang verse number 14 at basahin mo natin ito. If you have your Bibles with you, Matthew 24 verses 1 to 14. Yan po ang ating babasahin. Okay, nandiyan po sa screen kung gusto yung pong sundan sa screen. Ang sabi ko dyan sa verse number 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple.
And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ang verse number 2 po, ito po yung prediction ng ating Panginoon kung ano ang mangyayari sa temple. And then in verse number 3, And he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So after na sinabi ng Panginoon at after na umalis sila doon sa temple and napunta sila doon sa Mount of Olives, actually ay walking distance yan from Mount of Olives. Kapag kayo po ay nasa Mount of Olives, ay makikita niyo po ang Temple Mount na tinatawag. Pero ngayon po kasi kapag nasa Mount of Olives kayo, hindi nyo makikita yung temple dahil wala na talaga yung temple. Ang makikita nyo po doon ay yung tinatawag na Dome of the Rock, yung pong pabilog na bubong na parang kulay ginto. Yan po yung Dome of the Rock na ngayon po ay tumatayo instead of the temple. So yung Temple Mount ngayon na ay wala na yung temple ni Herod at napalitan ito ng Dome of the Rock. Kaya kapag napunta po kayo ng Jerusalem at nasa Mount of Olives kayo, makikita nyo po kung saan yung Temple Mount kasi nandoon po yung Dome of the Rock. Ayan. So after na magaling sila doon sa temple na yon, ay napunta sila sa Mount of Olives, ang sabi dyan, at lumapit ang mga disipulo sa ating Panginoon at nagulumihanan sila kasi nga may sinabi ang ating Panginoon na ang bato daw ng templo, ang mga bato sa mga templo daw ay babagsak lahat. So alam naman natin yan that for a Jew, ang temple po, yan po yung kanilang buhay. That is the very life of the religious life nila, ang templo. Kumbaga, pinapahalagahan nila yan. Kaya nga po, kung inyong maalala, ay nung inakusahan ng ating Panginoon ng mga tao at ng Sanhedrin, yun po yung Supreme Court ng Israel noong unang panahon, yung Sanhedrin, ay naghanap sila ng mga testigo para ang ating Panginoon ay ma-convict, no? Alam niyo po ba ang ginamit nila doon? Ay yung sinabi ng ating Panginoon tungkol sa temple. Because para sa mga Hudyo, they were so very particular pagdating sa temple. Okay? Wala kayong pwedeng, you do not say anything negative or anything bad concerning the temple. Para sa kanila, no yan. Okay? Para sa kanila, malaking pagkakasala yan. At marami pa silang mga tradisyon na ginawa na kung saan ay in favor doon sa tinatawag na temple, kahit na minsan ay labag sa salita ng Diyos. So, ano po ang nangyari? So, dito sa verse number 3, ay nagtanong ang mga disipulo ng tatlong tanong. So, babalikan natin ulit yung tatlong tanong na yan. Ang tanong dyan ay, Tell us when shall these things be? Sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Ano po yung tinatanong ng mga disipulo na mangyayari ang mga bagay na ito? Of course, yan po yung tinatawag natin destruction of the temple. Kailan ba mangyayari na masisira ang templo? At ang pangalawang tanong, and what shall be the sign of thy coming? Ano ang palatandaan ng iyong pagbabalik? And then thirdly, and of the end of the world. Ayan, the end of the world. Well, yung unang tanong, kailan mangyayari ang pagkasira ng Herod's temple? Nangyari na yan noong AD 70, nung sinira at nilusog ni General Titus ng Roman Army, ng Roman Empire, ang Jerusalem. And talagang kanila pong sinira ang Jerusalem. And then ang wall na lang actually ng temple ang naiwan doon. And until now, yan po yung nakikita natin na pinupuntahan ng lahat ng mga Hudyo at nagiging tourist spot po yan. Actually, 2017, nung we were given the privilege na makarating doon, nakita namin ang wall na yan, temple wall na yan, na kung saan ay kapag pumunta mga Hudyo doon, umiiyak talaga sila. And ang kanilang iyak, alam niyo kung bumalik ka na, aming Misaya. Bumalik ka na, aming
Kristo na tinatawag. Dahil para sa kanila until now ay alipin pa rin sila at wala silang tinatawag na freedom because of so many enemies that surrounds them. Of course, referring to the Arab nations na walang ibang iniisip kundi sirain ang Israel. And until now, kapag sila nananalangin, yun po ang kanilang ginagawa. Okay? They are crying and they are asking for the Messiah to come. Para dumating ang Messiah. Because for them, pag dumating ang Messiah, that would be salvation to them. And the nation of Israel will be the leading nation kapag si Kristo po ang nangyari at dumating. So, yan po ang kanilang inaasahan. So, ang ating pong tinutukan sa ating aralin ay yung pangalawang tanong. Ano ba ang palatandaan ng iyong pagbabalik? Okay? So, ulitin natin ang tanong, And what shall be the sign of thy coming? And what is the sign of thy coming? So, we were able to establish yung truth that Jesus will be coming soon. At alam niyo po, kung lahat ng bagay sa mundong ito ay alam mo, at hindi imposible yan because of the tinatawag nating knowledge explosion. Ngayon, kunting bagay lang na gusto mong matutunan, kahit ano yan, di ba? Ay punta ka lang sa Google, punta ka lang doon sa mga search machine, tapos type mo lang, makukuha mo na yung sagot. Kaya ngayon ay hindi ho mahirap na bagay yan lalo sa mga magulang. Kaya kung minsan kapag yung mga anak ko nagtatanong sa akin, search mo na lang, nandyan yan. Kaysa sa magsisikap ka pa magsasagot sa mga tanong nila, search mo na lang, nandyan yan sa Google. Ganyan. Okay. At totoo naman, kahit ako, alam nyo ngayon, kahit ako ngayon, ay medyo, yun na yung tinatawag kong nagiging habit ko na rin. Kapag mayroong question sa isip ko at mayroong connection ng internet, type ko lang. At alam ko na, nakikita ko na yung mga sagot doon. Okay? At kahit yung mga fake news, actually, ang ginawa ko nga ay I was able to subscribe doon sa isang web na kung saan ay sila po ang nagbe-verify sa lahat ng mga information. One time, I even quoted yung Prime Minister ng Italy na sabi niya ay nag-give up na sila. So, ang ginawa ko, ni-search ko yun kung talagang totoo nga na sinabi. Pala, fake news pala. Hindi pala totoo yun, yung sinabi na yun. So, ibig sabihin, so medyo hindi lahat ng ating mababasa dyan sa web o sa internet ay totoo. That's why kailangan ding i-verify natin. So, ang tanong ay, what shall be the sign of thy coming? At ang Panginoon naman ay hindi nagpabaya at hindi naman siya isang persona na kung saan ay iniiwan tayo sa alanganin. Nagbigay siya ng mga palatandaan, ng mga signs. At ang isa doon na ating na kanyang binanggit ay sa verse number 4. Take heed that no man deceive you. And in verse number 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So ano po ito? Ito yung tinatawag nating religious signs. So palatandaan ng pagiging religyoso, o religious sign, o spirituality na tinatawag. Well, ano ang specific na palatandaan ang dapat nating makita? Ang sabi sa atin dito, marami daw ang bulaang mga ngaral na lalabas. Many false prophet na lalabas. Many, sabi dyan, ay false Christ na lalabas. So maraming mga bulaang mga ngaral na lalabas at maraming bulaang mga Kristo. Ibig sabihin, magkiklaim sila na Kristo. At nakita naman natin yan sa ating lesson noon, di ba? Na may pinakita kung sino itong mga example. Nagbigay tayo ng mga halimbawa ng mga tao na nag-claim na sila nga ang Kristo. Out of course, ay kung sila yung Kristo, alam niyo po, dapat ay ang mundo natin ngayon should be different. Why? Because isa pong palatandaan na babalik si Kristo at tatayo si Kristo sa mundo
Okay? For the second time, sa kanyang second coming. Dalawang stages pala yun, dalawang phase, yung tinatawag na rapture and then yung tinatawag na revelation. So, sa rapture, ang mangyayari lang, si Kristo ay bababa at hindi siya lalapag sa lupa. Makikita lamang siya sa ipapawid at maririnig natin ang trumpet, maririnig natin yung tinig ng archangel, and then ang lahat ng mga namatay kay Kristo ay dadalhin sa kalangitan, at ang lahat ng mga buhay naman will be translated or will be changed. Yan po yung rapture. Ang pinaka-revelation would be the coming of Christ, at talagang bababa siya sa lupa at siya ay tatayo doon sa Jerusalem. Yan ang revelation. At kapag si Kristo po bumaba, babaguhin niya lahat ito. He will reign. Magiging hari siya. Okay? Kaya huwag kayo maniwala na may dumating na Kristo ay maghahari. Mayroon nagkiklaim dyan na siyang appointed son. At nagkiklaim siya na hari siya ngayon. Pero Davao lang. Kuha niya? Si Kristo po, kapag bumaba dito, maghahari siya sa buong mundo. At ang the nation of Israel ay magiging leading nation. Okay? At siya'y uupo sa kanyang trono doon sa Jerusalem. Hindi sa Davao. Kailangan po, ang Davao ay hindi New Jerusalem. Because ang New Jerusalem, napuntahan po namin. Nandoon pa rin yan sa Middle East. Okay? Nandoon pa rin ang mga Hudyo. Hindi ho nagbago ang plano ng Diyos na ang kanyang chosen nation at ang kanyang Jerusalem ay nandun pa rin sa Middle East. At kailanman po, wala tayong mababasa at walang pagbabago at hindi po iniba ng Diyos yan at inilagay sa Pilipinas. Wala po. Wala anumang hint. Kahit tingnan mo sa banal na kasulatan, walang hint o anumang verse, anumang implication na ating mababasa na ang Jerusalem o yung Promised Land o yung Holy Nation ay maililipat sa ibang mga bansa. Wala po. Kahit na marami nagkiklaim ng Pilipinas, lalo promise yan. May isa tayong sekta dito nagkiklaim ng Pilipinas daw ay yung Far East na tinatawag o tinatawag tayong Far East. Pero kung titingnan natin ang Far East na tinutukoy doon sa Isaiah during that time, ang tinutukoy doon ng Far East at that time ay ang bansang Iraq, Iran. Yan po yung tinutukoy na Far East noon. Hindi naman ang Pilipinas. I don't know kung at that time, ang Pilipinas po ay nag-i-exist na when Isaiah made the prediction. Ang tinutukoy niya kasi doon ay mayroong darating na hari na lulusob sa Israel at manggagaling siya sa Far East. Referring to King Darius. Okay? Siya po yung tinatawag na ibong mandaragit. At hindi po yan tumutukoy sa kahit sinong tao. Much more sa isang Pilipino. Yung ibong mandaragit na yan. No way na magiging Pilipino yon. Because specific po na nakalagay doon sa Isaiah na ang ibong mandaragit na yon ay tumutukoy kay King Darius. Ayan. Kaya nga po, kapag tinuturo ng iba yan at hindi nagbabasa ng Biblia, ay talagang maliligaw. Kasi i-insist lang nila yan. Tinan mo, ito, Far East. Sino ba ang lumabas sa Far East? O itong taong ito? Kailan? Ganyan. O ito na yun. Sa yung ibong mandaragit. Ganon. Well, we know better. Kasi sinasaliksik natin ang salita ng Diyos. At hindi lang tayo naniniwala sa mga kwento-kwento nila. And of course, ay madali naman pong i-refute ang mga kanilang mga claim. So, religious sign. Ano pa raw? Letter P na ating babasahin sa verse number 6 and 7. Ay yung tinatawag na and ye shall hear of wars and rumors of wars. Okay? That ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. So ang signs pala ng second coming and the end of the world ay magkakaroon ng maraming giyera. At binanggit natin yan. Di ba? This world has experienced thousands of wars. Sa ating generation, naranasan natin ang World War I noong 1900s, World War II noong 1940s, okay? Korean War noong 1950s, Vietnam pala 1950s, Korean War 1970s, ganyan, okay? So, 1990s ay yung Gulf War na tinatawag, okay? Yung Iraq War, ayun.
So, marami pa. Hanggang ngayon, marami pang mga giyera na nangyayari, no? Sa iba't ibang bahagi ng mundo natin. Yan ay isang palatandaan. Kaya kapag narinig kayo, uy, lulusubin to ng ganyan, oo, mangyayari talaga yan. Pero ano sabi ng Banal na Kasulatan? Huwag kayong magulumihanan. Hindi pa nakatapusan ng mundo. So, ibig sabihin ganito, kahit na magkaroon pa ng World War III, ay hindi pa rin katapusan ng mundo yan. Kaya, because ang sabi ng Panginoon, mangyayari yung mga yan. Tingnan niyo yung verse, para alam niyo, ganito yan. We need to learn how to trust the Word of God as it is. Tingnan nyo, ang verse number 6. Okay? Tingnan nyo ang verse number 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not. Ano daw sabi? See that ye be not troubled. Huwag daw kayong magalumihanan. Okay? See that ye be not troubled. Bakit daw? Dapat daw hindi tayo magulumihanan, hindi tayo maguguluhan, hindi tayo mangamba, hindi tayo magiging anxious, hindi tayo ma-stress. Bakit daw? For all these things must come to pass. Lahat ng ito lilipas. Dadaan niyo yung ganyan. Ilang world war na tayong dumaan. No? Ilang wars na dumaan sa atin. Hindi pa naman naging katapusan ng mundo. Kasi lilipas lang yan. Mayroong mangyayaring mga gera, pero lilipas lang. But the end is not yet. Ang katapusan hindi pa yan. Because talagang mayroong tinakda na katapusan ang mundo, ang Diyos natin. At yan yung ating pinag-aralan doon sa 2 Peter chapter 3. Yun talaga ang end of the world. Kuha niya? Okay. Yan. So, political. Alam natin nangyari yan. Okay. So, ano pa raw? Maliban doon sa political. Yung economic. Okay? Yung economic, pinag-uusapan natin yung economic. Yan ay sa verse number 7 and 8. Sabi yan, for nation shall rise against nation, ayan, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences, earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. So, meron tayong economic signs. Ang economic signs po ay specifically yung tagutom, yung famine. Alam niyo po, sa Pilipinas, napakapalad natin dahil hindi tayo nakakaranas. I don't know, in all the history ng sanlibutan natin na maraming mga bansa ang dumanas sa tagutom, siguro noong World War II, maaari pa na ang tao ay medyo nakaranas ng tagutom. No? Pero hindi naman ganun siguro katindi yan na namamatay ka sa gutom. Tama? Maaring limitado ang pagkain. Maaring limitado kasi yan ang kwento ng lolo namin at maging ng mother ko na kung saan ay nabuhay siya ng panahon ng giyera, ng Hapon. Na kung saan ay sa kanila, makakain lang sila ng kamote, ng mais, sapat na. Okay? Kasi nga giyera eh. Ayan. Pero, wala naman siguro namamatay sa gutom. Unlike talaga sa mga lugar, sa iba't ibang panig ng ating mundo, na nagkakaroon ng tinatawag na tagutom. Okay, nangyari yan sa Russia, ilang beses, sa China, nangyari yan. Okay, sa Bangladesh, sa Cambodia, nangyari yan. Somalia, lalo na ngayon sa Sudan. Okay, at iba pang mga lugar din sa Middle East na kung saan ay mayroong mga tinatawag na civil wars o mga problema. So, marami po ang mga namamatay dyan, no? Sa mga tinatawag na tagutom. Tingnan po natin yung pang-apat. No? Yan po ay ating mababasa sa... So, nabanggit natin tatlo na palatandaan ng pagbabalik ni Kristo. Ano yung una ulit? Religious signs. Anong religious signs? False prophet will come, and then false Christ will come. Ano to ang tinatawag nating yan ang tinatawag nating religious signs. Ang political signs, ay ano? Okay, wars and rumors of wars, mga gera. Okay. Yung pangatlo ay economic signs. At ano naman ang specific na ating mababasa, na ating makikita sa economic signs, yung tagutom, na kung saan dinanas din ang ating mundo. Okay, yung pangapat ay dito sa verse 7 natin mababasa din. Sabi diyan, for nation shall rise against nation, kingdoms against kingdom, and there shall be famines. Ayan, kanina. And pestilences. Alam niyo ba sa Tagalog version, wala yan.
yung pestilences na yan. Tinanggal nila yan, no? Sa ibang version. Oo. Kaya sa King James kung mababasa yan. Because ang pestilences, okay, papasok dyan yung nangyayari sa atin ngayon. Itong COVID, itong AIDS, itong iba't ibang mga virus, okay, na dinanas din ng ating mundo. Okay. So yan ay mga pestilences na tinatawag o mga peste. Okay. Now, ano ibig sabihin ng pestilence? The definition, okay, of pestilence. Pestilence is any infectious, no? Infectious fatal disease that is widespread or an evil influence or deliverer na tinatawag. So, yan daw ay nakakahawa at nakamamatay na mga karamdaman. Mayroon ba nangyayari sa mundo natin na gano'n? Yes. Oo. Yan nga, ito, problema natin ngayon yan. Virus yan eh. No? Bacteria, fatal disease, nakakamatay ng mga sakit. Ayan, nakakamatay yan. Kaya, kailangan mo natin talaga na medyo sundin kung ano man po ang mga nararapat na protocol. So, ang example po ng pestilence ay yung bubonic plague na tinatawag. Mamaya, makikita natin yan kung saan nangyari yan, at kung kailan, at kung ilan ang namatay dyan, yung bubonic plague. An example of pestilence is a swarm of mosquitoes carrying disease. Yung mga nagkaroon ng mga problema ng cholera. Okay. Yung mga sakit na dala ng mga tinatawag nilang insekto, no? Okay? Well, personally po ako ay naniniwala na naturally ang mga insekto na ito, ito sarili kong opinion ito at sarili kong pananaw ito. Hindi hayaan ng Diyos ang kanyang mga nilalang na maging dahilan para ikasama o kaya sira ng tao. Okay? Katulad niyan, nagkiklaim po sila na itong COVID, itong coronavirus disease, ay galing sa paniki o kagaling sa pangolin. Yan lang yung pangolin, yung hayop na kapag natakot o nahihiya ay naging parang kala mo bola. Nag-roll siya ganyan na parang bola, pangolin. Okay. Sabi nila, yun ang una nila sinisi. Nagaling doon sa paniki dahil galing doon sa wet market sa Yunan. Diba? Ahunan ng wet market. Wuhan? Wuhan pala. Ayun. So, ang nangyari ay yun. Ako naniniwala na hindi ho galing yun doon. And alam niyo po, ganito yan, ang marami kasing mga laboratories sa mundo natin, okay, na kung saan gumagawa po ng iba't ibang mga virus yan at mga bakterya. Alam niyo ba yung iniinom din yung yung Yakult? Bakterya kaya yan? Alam niyo ba yan? Lactobacilli. Bakterya yan na kinokulture. Tapos nilalagay sa inumin kasi nakakatulong sa tiyan yan. So, may mga bakterya po na kinokulture o ginagawa sa mga laboratory na nakakatulong sa tao. So, kung may bakterya na pwedeng tumulong sa tao, may bakterya na pwedeng ikamatay, kasira ng tao. Kuha nyo? Actually, yung mga, tama ba na ang yung mga vaccine? Mga virus yan. Alam niyo ba yan? Okay. Kinokulture yan o ginagawa yan sa mga laboratory. Tapos ini-inject sa katawan ng tao para yung virus na yan nandoon sa katawan mo para kapag mayroong mga tinatawag tayong mga pumasok na hindi magandang mga virus, okay, ay lalaban yun ang lalaban. Okay. At ang normal na response ng katawan natin kapag mayroong naglalaban dyan, na antibodies natin, saka yung mga bakteryang pumasok ng virus ay yung lagnat. That is one sign na mayroon pong pagpasok ng hindi magandang bakterya o virus sa katawan natin. Yung lagnat, that is a sign.
Okay. So, paano nila yan ginagawa? Saan nila una-unang tinitest yung mga virus at mga bakterya na yan? Alam mo saan? Hindi kasi pwedeng unang itest yan sa tao. Kaya, hindi sa tao. Yan ay tinitest sa mga hayop. Ang karamihan dyan na tinitest ay sa daga, sa rabbit, okay? At ibang mga hayop. Unggoy, alam na unggoy, pinakamalapit to sa tao yan. So pareho tayo ng ano. So tinitest yan doon sa mga hayop. Oo. And many times, no? Okay, yung response niyang sa hayop ay hindi maganda. Oo. Alam ko lang no, kung bakit nakakalabas yan. Siguro, ang nangyayari minsan, no, ito, sa pantaha ko lang yan. Tinurok doon sa ano, halimbawa, kumuha ng lamok. No? Tinurok doon sa lamok. Tapos wala naman nangyari sa lamok. Ay, walang epekto sa lamok, pinakawalan yung lamok. Yung pala, yung epekto sa loob ng lamok, hindi ka lang lumabas. At naging dahilan para magdala siya ng kolera. Tama? O kaya ano yung nakakamatay? Dengue. Okay? Because tandaan po natin, if you're going to believe the Word of God, pagbasahin mo yung Genesis, ang lahat po ng ginawa ng Diyos ay hindi para sa kasira ng tao. Para nga sa ating pakinabang yan. Tama niyo? Oo, para sa pakinabang natin. Kapag inaabuso na ng tao, kaya nagkakaproblema eh. Inaabuso kasi. You see? O ayan. Siguro, ito, ano ko lang yan, sa pantaha ko lang yan. O, siguro, kung talagang, sabi nga nila, galing sa paniki yan, siguro ginamit nilang test subject yung paniki, injeksyonan, tapos pinakawalan, ayun. O kaya yung panggulin, sinubukan dito, pwede natin isipin yun. Okay. So yan po ibig sabihin ng pestilence. Any infectious fatal disease that is widespread. Okay, widespread, no? Malawakan. Ang tawag ko dyan. Kaya tinawag ang coronavirus na pandemic because yan po ay worldwide. No? Talagang apektado ang buong mundo. Okay. Gusto niyo malaman kung ano-anong mga peste na ang dumating sa mundo natin? Okay. Ito matagal na ito. AD 165 to 180. Tagal nito, no? Halos 15 years, no? Tama? 15 years na mayroong peste. Tayo pa lang, ilang buwan pa lang, halos 6 months. Tama? At sabi na, baka abutin pa tayo ng 2 years. Pero kanina, may balita na, na mayroon ng gamot na nagawa ang Amerika. Tama? Anong pangalan ng gamot na yan? Binalita kanina nakita ko nila pinag-usapan sa YouTube ni Dr. Ong. Meron na raw. Okay, sana nga. Okay, Dr. Willie Ong, no? Binanggit niya. Yung kay Fabunan, na alam niyo yung kay Fabunan, yung FBI, no? Yung Fabunan na anti-vaccine na pinatawag. Okay. Actually, hindi naman dapat yun talagang matawag na gamot. No? Okay. Meron ako isang doktor doon na napakinggan, napanood dyan, at pinaliwanag niya kung ano ibig sabihin yung Fabunan, yung Fabunan, kay Dr. Fabunan. Magaling naman ang pagkagawa doon ng Dr. Fabunan. Sabi niya, kung siya lang masusunod, dapat yun ay inaprubahan ng gobyerno natin at subukan sa mga atin. Kasi kaya nga lang, hindi mo pwede sabihin yun na yan ay gamot sa coronavirus. Hindi ka natulad. Because dapat kapag sinabi mong gamot na nga yan, dapat marami kumaling na talaga. At kung ginamit niya sa mga talagang mayroong coronavirus, dapat marami siyang mga test subject na gumaling. Kaya pwedeng option yun na gamitin. Okay, so una, yung tinatawag na Antonine Plague, noong AD 165-185. So, ang nangyari dito ay ganito. When soldiers returned to the Roman Empire from campaigning, they brought back more than the spoils of victory. Ang unang panahon kasi ganito, yung army, pupunta sa iba't ibang mga bansa, lulusubin nila yan, tapos ang gawin nila, ginagawa nila lahat ng kanilang mga puhut-hut doon, yung mga loot nila, kukunin nila pabalik sa kanilang sariling bansa. Okay. Ang nangyari dito sa Roman army, hindi lang mga ginto,
pilak, mga hayop, mga damit, at ano-ano pang mga yaman ang kanilang nakuha, pati na rin yung tinatawag na sakit na dala nila. Okay. Yung Antonine Plague, which may have been smallpox actually. Smallpox, no? Ang smallpox sa atin ay smallpox. Yan ay tigdas ba yan? Yung tigdas, ano? So, ang nangyari, hindi lang ginto at pila ang dala-dala pag-uwi, sa Roma. Kundi, nahawa ito mga sundalo ng Roman Empire. Pagbalik nila sa Roma, okay, nahawa nila ang mga taga roon at 5 milyon ang namatay sa Roman Empire because of smallpox. Bulutong. Bulutong. Okay. Smallpox is bulutong, Ayan. So, 5 milyon, can you imagine, Okay. So, yan ay ayon kay April Pansi, a senior lecturer in Roman history at Manchester Metropolitan University, in a paper published in the book Disability in Antiquity, Routledge 2017. Yan po yung reference natin. Can you imagine, bulutong, 5 milyon na matay. Okay. Ano pa raw? Yung Plague of Cyprian, yung AD 250 saka 271. Ito mga peste ito, ha? Okay, may kinalaman kasi sa kalusugan natin. So, when soldiers, okay. Okay, wala yan. Doon tayo sa Plague of Justinian. Okay? AD 541 to 542. Ano naman nangyari dito? The Byzantine Empire was ravaged by bubonic plague, which marked the start of its decline. The plague reoccurred periodically afterwards. Some estimates suggest that up to 10% of the world's population died. Wow! Yung bubonic plague pala na yan, okay, during the AD 541 to 542, 1 year siya, halos 10% ng population ng mundo ay namatay. Okay? So, during that time, kung ang population ng mundo ay sabihin na natin ng mga 100 million, okay, so 10% ay 10 million. Okay. So, the plague is named after the Byzantine Emperor Justinian, na siya po ay namuno noong AD 527 hanggang 565. Under his reign, the Byzantine Empire reached its greatest extent, controlling territory that stretched from Middle East to Western Europe. Ayan. Okay. So, Justinian also got sick with the plague and survived. Itong emperor na si Justinian. Nahawa din siya nitong salot na ito, pero naka-recover siya. Pero ang nangyari, nasira na yung kanyang kaharian because of this. Yung Black Death na tinatawag, noong AD 1346 to 1353. So ilang taon yan? 7 years. Tama? 7 years na. Okay, 1346 to 1353. 7 years. Yung Black Death traveled from Asia to Europe, leaving devastation in its wake. Some estimates suggest that it wiped out over half of Europe's population. Itong Black Death na ito ay halos kalahati ng population ng Europe ay namatay. Okay. It was caused by a strain of Bacterium Yersinia, persistent, is likely extinct today, and was spread by fleas and on affected rodents. The bodies of victims were buried in mass grave. So ito yung ito ay kinakalat ng yung fleas, yung kuto ng aso. Ayan. Hindi, may isa pa, hindi pa yung garapata. Yung tumatalon-talon. Yan, yung coat ng hindi siya garapata. Yung fleas, yung itig na maliliit na pag kumagat ay masakit. Okay. So, tapos, siyempre, infected yung fleas na yon, kinagat din yung mga daga, yung mga daga. Siyempre, pakalat po saan-saan, papunta sa iba't ibang mga pagkain, kaya ayun, nadamay din pati mga tao.
So the plague changed the course of Europe's history with so many dead. So can you imagine half of the population of the Europe namatay dahil sa tinatawag na Black Death na tinatawag. Okay, ano pa? Yung flu pandemic noong 1889 sa 1890, flu, no? Okay? Trangkaso ang flu, di ba? Okay. In the modern industrial age, new transport link mediation for influenza viruses to wreak havoc. In just a few months, the disease spanned the globe. Isang buwan lang halos. At 1,000,000 na ang namatay. It took just 5 weeks for the epidemic to reach peak mortality. Can you imagine? 5 weeks lang. Ganun kabilis. So the earliest cases were reported in Russia. The virus spread rapidly throughout St. Petersburg before it quickly made its way throughout Europe and the rest of the world, despite the fact that the air travel didn't exist yet. Yan ang mahirap. Okay. Noong unang panahon, wala pa ng mga sasakyan pang ipapawid, mga aeroplano. Pero kumalat siya. Okay? In just 5 weeks, kumalat siya. Okay. Yung Spanish flu, na tinatawag, noong 1918, bago lang ito, 1918 to 1920. So an estimated 500 million people from South Seas to the North Pole fell victim to the Spanish flu. Wow, can you imagine? 500 million ang namatay. 1/5 of those died with some indigenous communities na parang na-extinct na yung ibang mga tribo because of the Spanish flu. Okay. Pero yung Spanish flu ay hindi ho nagsimula yan sa Spain, ano? Okay? So, pinangalanan lang yan because siguro ay merong issue sila pagdating sa Spain, ano? Because yung Spain kasi, alam niyo naman yan, travel yung mga yan, ano? Okay, kaya tinawag itong Spanish flu. Okay. So, Asian flu noong 1957-1958 estimated okay, wala na yan. Dito tayo sa medyo mas bago-bago, 1981. Present day to present day, yung AIDS. Ayan. So, AIDS has claimed ilan? 35 million lives. 35 million na po ang namamatay sa AIDS. So kung tustusin mo, di ba, baliwala itong coronavirus, ano? Oo. Kumpara sa namatay na sa AIDS. Okay? 35 million. Oo. Yun yung tinatawag nating HIV. Okay? Na a virus that causes AIDS likely developed from, ayan na naman, chimpanzee virus transferred to humans. Pero iba po ako sa opinion ko, hindi po yan nagsimula sa hayop. No? Okay. So until now, ay wala pa rin gamot ang AIDS, tama? Wala pa rin gamot. Pwede mo lang kontrolin, matagal ka lang mamamatay, pero mamamatay ka eventually. Okay? So, yan po ang ibig sabihin niya, no? Ano pa raw? Yung, narinig din natin ito, di ba? H1N1, swine flu, noong 2009, saka 2010. Okay? Nagsimula sa Mexico yan, at kumalat sa buong mundo. And then, infected ay 1.4 billion people across the globe, and killed between 151,000 and 575,400 people according to CDC. Can you imagine Okay, laki pala ng nahawa nitong H1N1 na to. At marami rin pala ang namatay. Okay. Anong 2014 to 16 lang, bago lang ito, yung Ebola. Narinig niyo yan? Oo, Ebola. Yan ay nagsimula sa West Africa. Okay? Mayroong na infect na 28,600, 11,325 ang namatay. Ayan. At wala pa rin gamot ang Ebola. Although may mga vaccine na ginagawa. So matagal na yan, 2016 pa yan. Pero hanggang ngayon wala pa rin gamot. Wala pa rin
panlaban sa Ebola. Na-sustain lang siya, pero hindi talaga siya nagagamot. Wala pang gamot eh. Anong to kung itong COVID, kung tutungan na may gamot. Yung Zika virus noong 2015 hanggang ngayon, meron yan. No? Okay? South America yan and Central America. And ito naman daw ay galing sa lamok din. Okay. And then of course, ayan o, coronavirus, novel coronavirus disease, NCOV-19. Okay, NCOV-19, sabihin 2019 na nagsimula. No? Ang pneumonia, ang pinaka-na-atake nitong COVID na ito ay yung lungs. Ano? Para siyang pneumonia. Hirapan ka huminga. Para kang may asthma. Ano? Okay, at yan ay nagsimula sa Wuhan, China. Ayan. Inaapektuhan yan yung baga talaga. Affect the lungs. Ano? So, 1 month ago, ginawa ko itong message na ito ay yung confirm ay 4.35 billion ang affected. Ang naka-recover na ay 1.55 million. Mayroon na namatay na more than 300,000. Sa Pilipinas, nasa ilan na ba? More than 20,000 na, di ba? Sa Pilipinas, tama? Yung infected. Okay. Ayan. So, itong pestilence na ito, ay, of course, it refers to, sabi nga natin kanina, sa pinag-aralan sa meaning nito, ay referring to infectious fatal disease, no, na widespread o pandemic na tinatawag, na hindi lang ito nakapekto sa isang pamayanan, sa isang bayan, sa isang bansa, kundi nakaapekto sa buong mundo talaga. And until now, hindi pa natin alam kung ano pa ang mga peste na darating sa kapanahunan natin na may kinalaman sa ating kalusugan. Okay? But alam niyo mga kapatid, ang sabi nga natin patuloy dito sa ating pinag-aaralan palagi, okay? Ay we should, yung ating spirituality, yun ang dapat i-maintain natin. Okay? Our personal relationship with the Lord. Okay? Kailangan natin yan palakasin. Okay? And sa papaano paraan natin yan mapapalakas, of course, ay katulad nito, meron tayong mga pagtitipon, meron tayong mga tinatawag na prayer, praise, and preaching, and provision. Kaya mag-effort tayo na makinig, okay? Mag-effort tayo na pag-aralan ang salita ng Diyos sa ating buhay, okay? And patuloy na ilagak natin ng ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi nasa Diyos lang talaga ang ating pag-asa, no? Sa panahon na ito. Wala na tayong pwedeng panghawakan pa. Because tulad na nabanggit natin doon sa ating napag-aralan, marami po sa mga virus na ito na lumabas sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon wala pang vaccine, wala pang gamot. And if totoo nga na mayroon ng gamot na ginawa ang US, that's good news, di ba? Pagdating dito sa COVID na ito. And hopefully, kapag mayroon ng gamot, okay, ay maaari na we will go back to normal. No? Pero until now, kung wala pa yan, ibig sabihin, nandito tayo sa new normal. At ang new normal na ito ay should be an opportunity for us na mapatibay pa yung ating panampalataya, mapatibay pa ang ating relasyon sa Diyos, at mapatibay pa natin ang ating mga relasyon din sa ating mahal sa buhay. So I do believe na kung marunong lang tayo tumingin sa tinatawag na positive aspect ng lahat ng mga nangyayari sa atin. Ang sabi nga natin, ang pangyayari naman ay depende kung paano tayo mag-react dito, no? How you react to it. If you react negatively, it will affect you talaga negatively.
But if you react, no, according to your faith, according to what the Bible says, according to the promises of God, according to the plan of God, then madali natin itong matanggap at madali tayong makapag-adjust. Okay? So, so far naman, hindi ba? Maaring iniisip natin na napakahirap, no? Kasi ang pangailangan natin. Pero meron ba kayong alam na mga manampalataya na namatay sa gutom dahil sa COVID na ito? Wala pa naman yata, ano? Meron ba? Sabi sabihin, hindi nagkukulang ang Diyos na i-provide yung pangailangan natin. Tama? Hindi nagkukulang. Okay? Meron akong alam dyan nung walang COVID. Di ba? Oo, yung bahay nila mainit, walang aircon. Nung nagka-COVID, saka pa nagka-aircon. Oh, saka makakuha ng ganyan. Di ba? O, isa dyan, hindi mo sino kaya yun. Siya naman ang tinutukoy ko. Huwag na tumingin sa iba. Layo ng tingin O, di ba? Hindi mo, kaya isipin mo, no? The Lord knows how to take care of His people. Yun ang panghawakan natin. Okay? Ayan. So, hindi ko alam kung bakit, kung kailan pa nagka-crisis tayo, ay doon natin lalong naranasan yung masaganang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano? Talagang hindi nagkakamali at hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya sabi niya, no, my grace is sufficient for thee. Sapat ang biyaya ko. Di ba? Sapat. Hindi yan magkukulang sa inyo. Kaya huwag niyong isipin na kung ano mangyayari sa akin sa gitna ng problema na ito. Okay? Yun. Sabi nga ni Paul, therefore, I will glory in my infirmities. I will glory sa lahat ng mangyayari sa buhay ko. Why? Because my grace is sufficient for thee. Sapat ang aking biyaya sa inyo. Yan ang ating panghawakan. At yan ay may kinalaman po sa ating tinatawag na panampalataya o spirituality natin. Okay? Ayan. So, I hope and I pray na patuloy po na ang ating pagtitiwala ay dapat nasa ating Diyos, sa Kanyang mga pangako, okay? At sa Kanyang salita. This crisis is the proper venue for us to really exercise our faith in God. Ito po ang tamang venue para ating pong ipagkatiwala at ating pong maisagawa at ating mong isabuhay ang ating panampalataya. So, with that, ay muli nagpapasalamat kami sa inyo po ng mga nanood, na take time kayo na makibahagi po sa ating Facebook Live. And I hope and I pray that you have learned something from our lesson. Hindi pa tayo tapos doon, kasi nga nasa ano pa lang tayo, nasa pestilence pa lang. Oo. Kasi ano po yan yung mga signs ay marami po yan. O, binanggit na natin yung religious signs. Ano kasunod? Political signs. Binanggit natin yung economic signs. At binanggit natin yung yung pestilence. Kaya yung health signs na tinatawag. Okay? So mayroon pa pong natira, yung geographical signs. Okay? Yun naman ay tumutukoy doon sa mga nangyayari sa ating mundo, yung geographical signs. Okay? Ayan. So if you have messages and if you want to greet mga members ng Lighthouse, ang gawin po ninyo ay take time na kayo po ay mag-comment yan so that we can know na kayo po ay nanonood. Ayan. So, lagay po dyan, Pastor, watching po ang family namin. Mas maganda kung kapag kayo nanonood, ay mag-send kayo ng mga pictures ng inyong family na kayo po ay nanonood at nakikisama sa atin dito sa ating Facebook Live. Okay? So, we'll be more than glad to hear from you, members ng Lighthouse, and even sa mga hindi members natin na kayo po ay malaman namin na nakikisama so that we will pray for you, okay? May panalangin kayo at maisama kayo sa prayer ng church namin, ng Lighthouse.
Okay? So, that's all for tonight. God bless you. At patuloy ang pag-iingat ng Panginoon ay sumainyo sa mga kapatiran natin. Ay sa darating na linggo, if you are residents of Pilar, residents po kayo ng Pilar, you can come to our services in the morning, Sunday, or in the afternoon. Okay, 9 o'clock po ang ating LED, yung ating Lighthouse Enhancement and Development class. 10 o'clock po ang service natin. So, i-arrest na po natin ng konti yung lugar natin so that ma-accommodate po natin yung mga members natin. Okay, we will still observe yung ating social distancing, yung ating pong pagsuot ng mask, at pati na rin po yung mga disinfection natin. Ano? Okay. Ang hindi po ina-advise pala ngayon, may kausap ako na isang doktor, hindi nila ina-advise yung sa paa. Ano? Okay? Yung pagpasok pa sa inyong paa, no? Hindi nila ina-advise pala yun. Ang lang talaga daw, ang pinakamaganda lang talaga, okay, mask, saka hugas ng kamay, or alcohol. Yun lang talaga ang pinaka-effective na paraan para malabanan. Okay? Ayan. Face mask, saka pag-alcohol, maghugas ng kamay. Okay? So, that's all. And patuloy na ingatan tayo ng Panginoon. Manalangin po tayo sa ating pagkatapos. Dakilang Diyos, kami lumalapit at nagpapasalamat sa inyo sa buong araw na ibinigay, sa iyong pag-iingat, sa iyong paggabay, at sa iyong pangangalaga. Maraming salamat, dakilang Diyos, na sa pamagitan ng salita at tuloy ang aming panampalataya ay lumakas, tumatag ito, kahit sa gitna ng krisis na ito, ay patuloy na kami ay tumangan sa iyo at patuloy kami na nakasandal sa iyo, nakatayo sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Nalalaman namin, dakilang Diyos, na lahat ng ito ay lilipas. At alam po namin, dakilang Diyos, na ito'y bahagi lamang ng mga kaganapan ng iyong mga tinuran, o ang iyong mga salita na iyong binitawan, ang iyong mga prediction, prophecies in the New Testament. At habang hinihintay po namin ang katuparan pa ng lahat ng mga ito, patuloy po kami maging tapat sa iyo at patuloy bilang isang eklesiya dito sa lugar ng Pilar. Kahit sa gitna ng krisis na ito, ay sikapin po namin na may bahagi ang Ebanghelyo, dahil ang tanging pag-asa lang ng tao ay matanggap nila ang mensahe ng Ebanghelyo at magkaroon sila ng kaligtasan. Thank you, Father. We know that this word will come to pass, but you have promised us that we're going to be with you forever, for eternity. And that is our greatest and blessed hope. Thank you so much for everything. And we pray, Father, that your will might be done on earth as it is in heaven. In Jesus' name, Amen.